nilalang na kung tawagin ay Bakunawa? Sabi ng iba, ito raw ay nangangain ng buwan at itinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng eclipse. Bakunawa, yan ang ating pag-uusapan. Itinuturing na dragon o isang malaking ahas ng dagat ang Bakunawa. Ito ay pinaniniwala ang kumakain ng mga buwan at nagdudulot sa isang eklipse. Ang salitang Bakunawa ay nagmula sa mga salitang Proto-Western Malayo-Polynesian na bangkok, ibig sabihin nakakurba, at sawa na tumutukoy sa napakalaking ahas. Ang Bakunawa ay inilarawang mayroong bibig na sinlaki ng lawa, isang pulang dila, balbas, hasang at 4 na pakpak. Ang isang pares na malaki at kulay abo habang ang isang pares ay maliit. Noong unang panahon, naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na lumikha si Bathala ng 7 buwan upang paliwanagan ang gabi. Ang Bakunawa na napapahanga sa kagandahan at kariktan ng mga buwan ay uusbong mula sa karagatan upang kainin ng mga buwan. Kaya't nagalit si Bathala at sila'y naging magkaaway. Upang takutin ang Bakunawa, ayon sa iba, ang mga Pilipino ay gumagawa ng ingay upang takutin ito. Mayroon ding nagsasabi na tumutugtog ang mga Pilipino ng nakapapawing musika sa ganap na pag-asang matutulog ang Bakunawa. Isa pang naging alamat ng Bakunawa ay nang ito raw ay umibig sa isang babae ng isa sa mga tribo. Nang malaman ng pinuno ng tribo na ito, pinasunog niya ang bahay hanggang abon na lang natira. Dahil dito, nagalit ang Bakunawa at tinangka niyang kainin ang lahat ng mga buwan bilang ganti. Nang malapit na niyang kainin ang huling buwan, lumabas si Bathala at itinapon niya ang Bakunawa sa isang lugar malayo sa kanyang tahanang dagat. Ang eclipse raw ay dahil muling sinusubukan ng Bakunawang kainin ang huling buwan. Ang isa pang alamat ay nagsasabing nung unang panahon daw ay mayroong 7 buwan na siyang 7 yaman na nagbibigay ganda at liwanag sa lahat ng nasa balat ng lupa at ibabaw ng sangkatubigan tuwing gabi. Ang 7 buwan ay kinakatawan ng 7 dayaw, ang 7 diwata ng buwan. Sila ay magkakapatid na babae at lalaki na may magaganda at maaamong mga mukha at mga balangkinitang katawan. Lahat ng nilalang ay nag-aabang na bibighani sa kanila sa tuwing sila ilalabas pagkagat ng dilim. Ang kagandahan ng mga buwan ay sinasamba at pinapurihan ng lahat ng mga nilalang. Nang umawit ng papuri ang mga ibon at sirena, narinig ito ng mga dayaw na diwata at sila ay natuwa. Nahikayat ng mga awit ng papuri ang batang diwata na si Bulan. Siya ay bumaba sa katubigan. Sinalubong siya ng mga alitaptap. Dahil sa napakaganda at napakaamo ng kanyang mukha ni Bulan, nagsihulog mula sa pagkakalipad ng mga ibon at ang mga mababangis na sirena ay naging maamo. Gabi-gabi ay bumababa si Bulan sa katubigan. Minsan ay kasama niya ang kanyang kapatid na sina Subang, Banulog at Halia. Ang liwanag at kariktan ng mga buwan ay nagbigay liwanag at kaligayahan sa lahat ng nilalang. Ang kanilang liwanag ay umabot hanggang sa pusod ng kailaliman sa pinto ng sulad kung saan nananahanan si Bakunawa. Lumangoy siya kung saan naroon ang mga diwata ng buwan. Doon siya nabighani sa taglay ng liwanag at ganda. Nakita niyang lumalangoy at nakipaglaro sa mga sirena at iba pang lamang dagat habang nagliliparan at nagsisisayaw ang mga lambana para sa kanila. Napuno ng panibugho si Bakunawa. Hindi napansin ng mga diwata ng buwan ang kanyang pagdating. Hindi man lamang siya pinagmasdan ni Bulan. Sa sobrang galit niya ay nangako siya sa kanyang sarili na mapapa sa kanya mga ito. Nang sumunod na gabi, isang higanting tila ba ahas at may mahabang dila, singpula ng dugo, may bibig na sinlaki ng lawa at mahabang katawan ang umahon mula sa kaibuturan ng karagatan, si Bakunawa. Nilapan niya ang unang buwan. Natuwa siya sa kanyang ginawa. Napasa kanya na ang unang buwan, si Libulan. Bumalik si Bakunawa sa kaibuturan. Naramdaman niyang natunaw sa loob ng katawan niya ang buwan. Nang sumunod na gabi ay ginawa niya ulit ito. Nilamon niyang buwan. Napa sa kanya si Banilig at muli ay natunaw ito.
Ayon sa mga kwento, ang ibang buwan ay nakaligtas gaya ni Bulan na kinuha at binukot ng Diyos ng kamatayan na si Sidapa. Si Mayari naman ay nakaligtas din nang siya ay bumaba sa kalupaan at nakita niya ang isang lalaki na mag-uunong o magpapatiwakal pagkat wala siyang batok o palamuti sa balat na tanda ng kagitingan at pagiging matapang. Ginawang asawa ni Mayari ang lalaki at itinuro sa kanya ang mga lihim ng panggagamot at pag-aanito. Siya ang naging unang asog. Samantala ang natitirang buwan sa kalangitan ay nalumbay. Siya ay nagalit at kumuha siya ng sinagtala upang gawing sandata. Isang kampilan panglaban sa Bakunawa at muli rin sa isang tala siya ay gumawa ng pantakip sa kanyang mukha upang ipagluksa ang mga nawalang kapatid. Siya ay si Halia. Napagtanto ng Bathala na nawala ang mga buwan sa langit at na makita niyang lalamunin ng Bakunawa ang huling buwan, ito ay kanyang pinigil at ginapi at pinagsabihang huwag gagalawin ang huling buwan. Sinasabing minsan-minsan ay sinusuway ni Bakunawa ang utos ni Bathala at tinatangka pa rin niyang lunukin ang buwan, ang eklipse, at ang mga tao ay dapat mag-ingay upang iluwan ni Bakunawa ang buwan. Ang mga alamat ng Bakunawa ay nagpapakita kung paano ng mga sinaunang Pilipino binigyan ng kahulugan ang mga pangyayari sa kanilang paligid. Sa paggamit ng kanilang malikhaing mga isip, nagawa nila makapag-isip ng isang kawili-wiling alamat na sumasagot sa kanilang mga tanong. Hanggang dito na lamang ang ating kwento tungkol sa mga alamat ng Bakunawa.